mo. Amen? Malapit na po tayo. Number 3 na po yan. Letter B. Man falls short of the standard of holiness required to commune with God. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of glory of God. Note, in order to truly know God, we must first acknowledge mo that we are sinners and repent of it. Acts chapter 3 verse 19. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Lahat tayo mga kapatid, let's acknowledge na lahat tayo ay nagkamali at nagkulang sa harap ng Diyos. Wala na isa sa atin ang perfecto. Amen? Dahil dito hindi natin kayang lumapit sa Kanya gamit lamang ang ating sarili. Pero mayroon namang pag-asa kapag buong puso natin kapag inamin mo, when you are humble enough to acknowledge na may pagkukulang ka, na nagsisi ka at bumalik loob sa Diyos, siya ay laging handang magpatawad. Di ba ngayon sabi, God's love is always forgiving. Binubura niya yung ating mga kasalanan at binibigyan niya tayo ng bagong simula, kapayapaan at buhay na puno ng pag-asa. Sa kabila ng ating pagkakamali, bukas ang bisig ng Diyos para sa atin handang yakapin at bigyan ng bagong pag-asa ang bawat nagbabalik loob sa Kanya. Let's acknowledge that all of us made mistakes and fallen short before God. Not one of us here is perfect. Amen. Because of this, we cannot come to Him relying on our own strength alone. But there is hope, mga kapatid, may pag-asa. When we wholeheartedly admit our shortcomings, when we repent, when we turn back to God, He is always ready to forgive. He wipes away our sins and give us a fresh start. Ano yung last, nung tumayo rin ako dito, anong sabi ko? Reset button. Every day, God is giving you a reset button in your life. Amen? A fresh start, peace, and a life filled with hope. Laging may pag-asa kapag yung pagmamahal mo kay Lord. Despite your failures, God's arms are always open, ready to embrace and offer new hope to every heart that returns to Him. Amen. Yung mga anak niya na gustong bumalik sa Kanya, laging nandyan ng Panginoon. Amen. Laging available ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Ay, conclusion na ba? Bilis Sakto, 1 hour. 1 hour tayo, di ba? By saying, Beloved, let us love. Conclusion na po, mga kapatid. John meant that those who are loved are commanded to love one another. Such command to love one another is for 3 reasons. Okay, yung pong number 1, so your love comes from God. You are born of God. You know God. Mga kapatid, this morning, God's encouraged us na magmahalan tayo dahil nauna na tayong minahal ng Diyos. Magmahalan tayo dahil inuna na tayong minahal ng Diyos. Ang ating pag-ibig ay nagmumula sa Kanya. Amen? Patunay na tayo ay Kanyang mga anak at tunay nating kinikilala siya. Amen? Loving each other isn't always easy. Amen? But the Holy Spirit gives us strength to love, forgive, and serve beyond our limits. Today, it's an encouragement for each and everyone, brothers and sisters, to commit to love one another in action and truth. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. So our church becomes, TGIA becomes a living testimony of Christ's love to the world. Let our love show that Jesus is alive in us. Ngayong araw, mga kapatid, magpasya tayo magmahal ng tapat at buong puso. Magmahal tayo sapagkat ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Praise be to God. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Diyos. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig at natutunan ngayong araw. Salamat, Lord, sa iyong walang hanggang pag-ibig
ang dahilan kung bakit kami ay narito, tinanggap, at binago. Lord, we humbly confess that loving others is not always easy, especially when our hearts are wounded, when we feel we've been misunderstood, or we've been hurt or offended. But today, Father God, we come before you, longing for your strength and for your unwavering grace, Lord. Lord, empower us to love when it's hard and to forgive when it hurts. Ama, patuloy ko pong nilalapit sa inyo ang bawat kapatid ko na narito ngayon. Alam mo, Panginoon, ang bawat kwento ng aming buhay. Ang mga sugat na hindi makita ng iba. Ang mga mabibigat na pasanin na pilit naming dinadala. Ang mga pagkakataong kami nahihirapang magmahal at magpatawad. Panginoon, inihiling ko sa mga oras na to na ikaw ang manguna at mamuno sa amin. Yakapin mo kami nung yung walang hanggang pag-ibig. Teach us, Lord, how to love unconditionally. How to love sacrificially, Lord. Turuan mo araw-araw na yung puso namin, Lord, mabago. Na yung pagmamahal na ibinibigay mo sa amin, Lord, ma-overflow sa aming mga kapatid. Sa aming mga kapatid na kasama namin sa pananampalataya, Lord, we ask for forgiveness sa lahat ng mga tao na nasaktan namin. Those times that we are still sinners, Lord, maraming patawad, Lord, sa mga pagkakataon na kami lumayo sa iyo, Lord. But today, Lord, we come before you. Baguhin mo ang aming mga puso, Lord, anuman ang sugat na nakikita mo, Lord, ayahan na ito ay maghilom. Lord, I pray that every tear shed today becomes a beginning of a new chapter. A chapter of hope, a chapter of healing, restoration, and true love. Lord, I pray may our church be a church or a home of hope, unity, and light in the world, in a world filled with challenges. Ama, patuloy sa iyong mga kamay po namin inaabot ang aming mga pangarap. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Patuloy mo kaming akayin sa landas ng pagbabago upang sa bawat hakbang na aming gagawin, Lord, ikaw ang mauna. Panginoon, nawa simula sa araw na to, maranasan namin ang tunay na pag-ibig. Upang sa ganon, Lord, mailarawan namin sa aming mga kapatid yung mga anak mo na nagtapat at nagmamahal ng totoo, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, because we know that you are God who forgives, who heals, and loves us. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katuruan sa araw na to, Lord. We pray na bigyan mo kami ng tapang, Lord, na ito ay maging binhi sa aming mga puso at maisa pamuhay namin, Lord, not only in this church but also outside, Lord, the church. Use us, Lord, as your light in this world, Lord. We pray, Lord, na lahat ng narinig namin na salita galing sa iyo, Lord, maisa pamuhay namin, Lord. Maraming salamat, Lord. We bring you all back the praise and glory and adoration, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus at ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.